Hindi pa man nakakapasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Hagupit, naghahanda na ang Tacloban City sakaling tumama ito roon. Nagpulong na ang City Disaster Risk Reduction and Management Council sa Tacloban. Ang mga evacuation center tulad ng Tacloban Astrodome at mga paaralan, inihahanda na para sa posibleng paglikas ng mga residente. Prioridad nilang ma-evacuate ang mga nakatira sa tabing dagat. Naghahanda na rin ang mga pulis doon para magbigay seguridad sa mga residente sakaling tumama nga ang bagyo. Samantala, nagkakaroon naman ng press conference sa ngayon. Ang Pag-asa, panoorin po natin. Well, di natin mawasin yung technical term. Yung high pressure area, yun yung weather system. Isang malaking weather system na yan, ang number one nakaka-influensya sa pagkilos ng bagyo. Pakita ko lang sandali. Itong sinabagay kong high pressure area, nandito ito yan. Ito. Yan, nandito yan. Nakikita nyo mo lang ulap, high pressure area yan. So, nasa north ng bagyo, ito yun eh. Kaya nag-west, generally westward siya kasi merong high pressure area dito. So, isipin nyo sa malaking bato yan. So, syempre, hindi siya dadaan doon. So, dito siya. Pag nag-move eastward yan, ito, automatic tataas yan. Ganyan. Pag hindi umalis yan, mag-westward, tatama sa Visayas. Kaya malaking factor to. Itong high pressure area na ito, yung sentro niya, mag-move eastward. Pag nag-move eastward yan, kakaroon ng daanan dito, kaya mag-record siya. Kaya ito yung binabantayan natin, yung high pressure area. Kaya yung mga numerical models, iba-iba ang kanilang output. Merong done for, merong record. Kasi kaya nag-record, inaasahan nila itong high pressure area, kikilos pa eastward, papuntang east, kaya mag-record. At merong mega models na papuntang Visayas dahil inaasahan nila itong high pressure area hindi aalis, kaya mag-westward siya. Meron pong katanungan po? Itong press briefing, wala pang abiso, so maaari pong 5 o'clock. So, atabayan yung 5 o'clock PM. Kasi sa di lang yun, pati yung panahon ng peak season ng habagat. Malakas din yun. Kasi ito yung masasabing kalakasan ni amihan eh. At siyempre yung amihan kasi dry area yan. So ginagawa lahat ng water vapor naiipon na dito sa bandang malapit sa Visayas, Mindanao. Naiipon. So ginagawa ni amihan, dinadala lahat ng water vapor dito sa area ng Visayas, Mindanao. Number one ingredient siya para makabuo ng LPA at pag lumakas siya, maging bagyo. Yun gusto niya. Kaya dito, ang dami naiipon na water vapor at syempre, dito nabubuo ng LPA at lumakas dahil sufficient itong water vapor. And then, yung sinasabi namin yung sea surface temperature niya is at least 26 degrees Celsius dito sa area nito. Sa may Visayas, Mindanao. Kasi nga, yung lamig, yung amihan, tinutulak niya yung yung water vapor na iipon dito. Pangalawa, yung sea surface temperatures. Importante po yun na at least 26 degrees Celsius na naiipon dito. Kaya nakikita niyo malakas yung bagyo. Yun ang number one ingredients niya na makabuo ng isang bagyo o LPA. Water vapor, importante po yan. Pag hindi sufficient water vapor, hindi po yan lalakas. At kung LPA siya, maaaring ilang araw na lang, hihina po siya. Ganun yun. Oo, tama. Kasi malakas yung amihan eh. So ginagawa niya ay tinutulak lahat. Ito, kasi, alam mo, nandito lahat yung mga water vapor. Dumating si amihan, pinulak niya lahat. Mula dito, binabaan niya. Lahat ng water vapor dito naiipon sa Visayas and Mindanao. Kaya ngayong nabubuo mga bagyo o LPA dito. Kapat sa may east ng Visayas and Mindanao. East ng Visayas and Mindanao.
At yung track niya, may factor din namin yan. Kaya ang track niya, dito. Sa matama sa Visayas. Dahil may factor din yung amihan. Tinutulak yung amihan, itong bagyo na dito siya dadaan. Sa Visayas o Mindanao. Kaya nung kay Pablo Sendong, kapanahonan ni amihan yon. Kaya dito tumama sa Mindanao. Wala na po. So, maraming salamat at magandang umaga. Yan po ang press conference ng Pag-asa patungkol pa rin sa bagyong si Hagupit na papasok na dito sa ating Philippine Area for Responsibility. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa kung saan talaga tatama itong bagyo, bagamat pinaghahanda na yung mga nasa taga-Eastern Visayas at Eastern Mindanao, maging ang mga taga-Bicol Region, lalo pat posibleng malalakas na ulan ang dala nitong bagyo. Sa ngayon, marami para factor na kailangan i-consider para malaman yung eksaktong track ng naturang bagyo.